Hello mga ka-chofam! Welcome back to our channel! Happy New Year, Korea! Okay, dinner tayo. New Year ngayon dito sa Korea. Ito yung tinatawag na Sulal. Ito yung big celebration dito sa Korea. Yung Sulal. Yung Chinese New Year sa China naman. Dito ang tawag Sulal. Ito lang yung dinner namin. Diba? Simple lang kasi kaming apat lang naman. Kaya ito lang yung aming dinner. Hindi na kami nag-abalang maghanda pa. Diba? Order na lang. Ito yung paborito ni Umpit. Ito yung gusto niya. So, order kami. Ito yung kanin at saka may itlog ng isda at saka tea. Ito yung kinakain niya. Kababalik lang namin dito sa Korea. Nung 8 kami dumating kasi nagbakasyon nga kami sa amin sa Pinas. 1 month. Kababalik lang namin nung Huwebes. Kababalik lang. Kaya medyo pagod pa. Yung mga tulog pa sila ng tulog ng mga bata. Grabe pala yung mahal ng bilihin na sa Pinas. Grabe yung mahal. Kaya kawawa yung walang-wala talaga yung may mahirap talagang kawawa kasi sa mahal ng bilihin. Yung nandun kami, talaga yung pera. Ano lang, parang ilat. Yung 1,000, parang parang barya lang. Sa mahal ng bilihin. Kaya sobrang mahirap. Tapos paano kaya naisip ko yung mga mahirap, diba? Ang baba ng sweldo sa Pinas, tapos ang mahal ng bilihin. Kaya napakahirap mahirap yung pag-araw-araw ng mahirap. Sana naman tumas din ang sahod sa Pinas para pag-balansi din naman. Ay mataas yung bilihin, kung mataas din ang sweldo, okay lang, balansin. Pero kung napakababa yung sweldo, tapos yung yung bilihin sobrang mahal, talagang napakahirap. Kaya kain tayo, dinner tayo. Gusto ng video nito. Sabi niya, daw. Nung bumalik kami dito, talagang si Jedon. Carne yung lagi sinasabi, kakain daw siya. Pero nung nasa Pinas kami, siya? Parang ayaw niya kumain ng meat. Kasi iba yung lasa. Kasi iba yung lasa ng meat sa Pinas kaysa dito. Kaya pati yung asawa ko ayaw niyang kumain kasi nalalansan siya ng mga pagkain sa Pinas. Ayaw niya talagang kumain, kaya sabi ko namayat na. Namayat yung asawa ko sa Pinas, pati yung mga yung anak ko. Yung problema talaga na nasa Pinas kami kasi mapili sa pagkain itong asawa ko. Kahit anong luto na pagkain, nahirapan siya kumain. Kasi nalalansan daw siya. Nalalansan. Kaya hindi siya makakain. Sabi ko, ano ba yan? Kahit yung ihain sa kanya, parang siya. Parang hindi makakain siya. Kasi nalalansan daw. Ay, nako. Yun na, higo ba? Higo mo po. Higo mo po. Ayan. Okay. Ito. Tsukbal ng tawag dito. May maanghang at saka ito hindi maanghang. Yan. Maanghang. Kain tayo. Yung good news pala. Yung si Unbit, noong December, nag-take ng exam sila sa, yung mga kinder, nag-take sila ng exam sa, Hanja. Hanja, parang Chinese character. Yung, tapos, yun, nag-exam sila. Ngayon, nakita ko yung ganyan, ngayon, nakita ko yung pangalan niya na may kung ano yung number niya, mag-exam. Tapos
Tapos ano, sabi ko sa asawa ko, tingnan mo nga yung ano niya. Baka may result na. Pinatingin ko sa asawa ko yung result doon sa website. Mga doon sa papel niya, sa ano niya. Yung result ng ano ng exam niya ay nakakuha siya ng 98. Nag-score niya 98. So, meron siyang isang mali. Kasi yung ano parang yung ano yata, yung exam nila, 50 items, parang 2 points each. So, 100 points lahat. Eh, yung nakuha niyang score ay 98. Sabi ko nga sa kanya, ang galing mo. Kasi nakaano ka, one mistake ka lang. Ganito. Ito yung mga score niya na nag-review. Ayan, may 96, 92, 100. Ano pa to? Ayan, 100. Nang nagre-review sila, ayan, lagi silang nagre-review sa school natin. Ayan, yung reviewer niya. 100, 100, 100. Pag yung 100, may 92, 96. Parang may isa pa akong nakita 94 dati. Ayan. Yung talagang exam na, okay naman kasi ano, naka 98 siya. Sabi ko okay na yun. Kasi mataas na, diba? Ako nga hindi marunong ng handya. Hindi ako marunong ng handya, kaya siya lang yung nag-review. Kasi yung handya, parang kagaya ng pagsusulat ng Chinese, yung Chinese characters din, yung Chinese, gano'n. Dati kasi yun ang ginagamit dito sa Korea, yung hanja. Kaya sila tinuturuan. Masusa. Mga, ano? Bigyan mo ga. Dito sa Korea, kapag Sullal o New Year, yung tradisyon nila ay yung mga anak ay pumupunta sa bahay ng mga magulang. Kasama na yung mga anak at sila ay mag-greet. Meron silang tinatawag na charye, paraan ng pagbati, pag-agalang sa mga magulang. Pagkatapos niyan, yung ano dyan ay pagkatapos na sila ng charye, magbati sa meron yung mga magulang nagbibigay ng sobre na merong pera. So yung mga apo, madalas, ayun, nabibigyan. Parang pati nga yung mga asawa ng Koreano, yun, may mga asawa ng Koreano na nakakatanggap din pumupunta sa bahay ng kanilang in-laws. Kapag sullal, nakakatanggap din sila ng sobre na may lamang pera. Yun ang tradisyon dito. At saka dahil malaking celebration itong sullal dito sa Korea, yung New Year na ito, busy yung mga asawa ng Koreano na kagaya ko. Yung kapag may mga in-law sila, pupunta doon at tutulong sila sa mga paghahanda ng pagkain. Yung pagprito-prito, yun, naghahanda ng pagkain, sila yung gumagawa noon. At saka yung iba, pati na yung paglilibit, ganun. Pero namang iba na siguro na maswerte na hindi pinapagawa ng kanilang mga in-laws. Pero karamihan, busy kapag ganito, Lunar New Year o Sullal dito sa Korea. At saka dito, yung may mga kumpanya, yung mga nagtatrabaho, merong mga kumpanya na nagbibigay ng bonus. Pero hindi nagbibigay ng bonus. Depende sa kumpanya na pinagtatrabahuan. So dito, yung asawa ko sa kanilang pinagtatrabahuan, nakatanggap siya ng bonus at yung gift na pero binibigay talaga dito na regalo. Yung natanggap niya ay pear. Isang box na malaki ng pear, yun ang natanggap niya. Yung iba naman, yung talagang nireregalo kapag ganitong New Year dito sa Korea ay yung set ng spam. May
nakabox din yan, mga set na yung binibili. Yung mayroong spam, mayroong cooking oil, dilata na tuna, ganon, yung set na nilalagay. Mayroon din nabibigay ng set ng body wash, shampoo, sabon. Yun ang tradisyon na niririgalo kapag New Year dito sa Korea. Galing sa mga kumpanya na nagbibigay ng regalo at saka bonus. Pero may mga kumpanya din na hindi nagbibigay ng ganyan. Depende lang sa kumpanya yung pagbibigay ng bonus at regalo. Yun lang yung ginagawa dito sa Korea kapag New Year. Talagang malaking celebration. Kaya nga, nung nag-umpisa pa yung Biyernes pa lang, kahapon, holiday na. Holiday kahapon, ngayon yung Sunlan, yung New Year, Sabado, Linggo, parang meron pa yata itong holiday, hindi ko na nakita kung ano tatawag. Basta hanggang Lunes, 4 na araw yung niya, na parang hanggang Lunes yung holiday. Malaking siya, mahaba yung pahinga. Yun. Yan talagang pinaghahandaan dito sa Korea. Yung Sunlal, yung New Year, at saka yung isa pa yung Chuseok, Thanksgiving Day, na minsan August or September yon. Sinasabi ko nga lagi na swerte ako kasi yung asawa ko, mag-isa na lang siya, hindi kami busy. Hindi kami busy kahit na Sunlal, New Year, at saka Chuseok. Walang pagkabisihan kasi hindi naman kami talagang naghahanda ng kung ano lang yung gusto namin kainin, yun lang yung order na namin. Makakasain kami. Hindi na ako nahihirapang magluto kapag ganitong okasyon dito. Kasi kami na naman, yun lang yung gusto namin kainin, yun lang ang order namin. Mas mabilis, di ba? Walang pagod. Yan ang kagandahan kapag walang mga in-laws na yung kayo lang talaga. Pero, yung hindi maganda kasi kapag ganitong Sunlal o New Year, o kaya naman Chuseok, Thanksgiving Day, dahil wala nga mga in-laws at saka yung wala rin siyang mga kapatid, wala rin magbibigay sa iyo ng pera, di ba? Kasi wala ang mga in-laws o wala. Zero. Yung iba, malaki yung natatanggap nila, nakakaipon sila kapag ganitong New Year dito sa Korea at o kaya naman Thanksgiving Day dito sa Korea, nakakatanggap sila ng medyo malaki kasi binibigyan sila ng kanilang mga in-laws. Minsan yung mga bata talagang binibigyan niya ng mga lolo, tapos yung mga tita-tito binibigyan, kaya nakakalikom sila ng medyo malaki. Yun may mga malaking pamilya din. Yun naman ang kagandahan kapag meron kang mga in-laws, di ba? Kahit pagod sa paghahanda, sa pag-aasikaso, meron naman yung kapalit. Yan. Yung kapalit nun ay sobre na may lamang pera. Ay, yung mga anak namin, wala. Walang magbibigay, wala silang tito-tita dito, wala silang lolo-lola dito. Kaya wala. Hindi rin binibigyan ng papa. At tinuturuan ko itong dalawang ito. Sabi ko, mag-greet kayo sa papa mo. Oo. Pinapag-greet ko. Nag-greet lang naman. Sabi ko, bigyan mo ng pera. Natawa lang yung papa. Hindi uso sa kanya yung pagbibigay ng pera. Tapos na akong kumain sila. Hindi pa tapos kasi busy habang kumakain, nanonood, nagbabasa. So, hanggang dito na lang mga ka-chofam, yung vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!